Suspendido naman ng 6 na buwan si Silang Cavite Mayor Kevin Anarna at ang Bids and Awards Committee Chairperson na si Nathaniel Anarna Jr. Nag-ugat ito sa reklamo ng isang Edgardo Bayan sa maanumalya umanong pagbili ng bulaklak at iba pang dekorasyon sa pista noong Enero ng nakaraang taon. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Silang Cavite Vice Mayor at upong OIC na si Edward Carranza. Magandang tanghali po sa inyo, Vice. Magandang tanghali sa iyo, Ma'am Cheryl Cosim. Opo, salamat po sa oras. Kumusta po ang sitwasyon sa munisipyo po dyan sa Silang? Kasunod nga po nitong desisyon na suspindihin si Mayor Anarna ng 6 na buwan. Well, generally, tahimik po ang munisipyo po ng Bayan ng Silang. Normal po na nagtatrabaho ang mga empleyado at wala pong masing ng mga supporter na maaaring haharang sa pag-i-implement ng order ng Ombudsman. At handa naman po ba si Mayor na bumaba ng pwesto para nga po magbigay daan dito sa gagawing investigasyon? Well, I feel the Mayor is willing to step down and follow the rule of law at magpasailalim po sa investigasyon na gagawin po ng Ombudsman being a lawyer. Opo, okay. Base po sa reklamo, ginawa yung procurement ng mga palamuti sa pista pagkatapos na po ng event. Ano-ano po ba yung ebidensyang magpapatunay rito? Ma'am Cheryl, yung regarding po sa ebidensya, wala po akong direct information regarding ebidensya, but yun lang po ang natanggap kong order ng Ombudsman na naparnishan po ako kagabi na regarding the suspension, gawang ang bidding po, tama po kayo, ay nangyari after po ng event ng Silang Town Fiesta. Bakit nga po ba ganun nangyari? Pwede po, hindi naman ho, pwede tapos na yung fiesta, tsaka pa lang nagkaroon ng procurement. Well, yung pong inyong katanungan is masasagot po ng ating Bids and Awards Committee at ang pumipirma po yung pong Head of Procuring Entity which is the Municipal Administrator at ang Municipal Mayor po ng Silang Cavite respectively. At bukod po sa late procurement, ano pa po ang reklamo laban kay Mayor Anarna at sa Bids and Awards Committee Chairperson? Well, as of today, yan lang po ang aking nalalaman. So kung ano man po ang mga reklamong nakakarating po sa Ombudsman, wala po tayong direct information sa mga nangyayaring yan po. Pareho pong Anarna yung sa bids at saka po si Mayor. Ano po ang kanilang relasyon? Well, ang Mayor po at ang ating Chairman ng Bids and Awards Committee ay pareho pong magkapatid. Okay lang po ba yun? Pwede po, Well, pwede po pala yun? Yan po ang siguro po is subject for verification at parang ang ating pong chairman ng Bids and Award is coterminous position po. Okay. Pero sige po. Kasi po para lang din po sa kaalaman ng mga kababayan natin kasi kagaya din po kami ay kaya nakapagtanong na pwede pala 'yon kasi hindi po natin maiaalis na dapat siguro ay hindi related especially kung may kinalaman po sa pag-procure po, procurement. Tama po kayo. Doon po sa aking nalalamang sa batas, meron po tayong tinatawag na nepotism. So ito po ang mga anggulong ating titingnan kung papasok po ito sa nepotism. According to nepotism, you cannot appoint a person that is within the 4th degree of consanguinity po sa appointing authority. Kailan po magsisimula, Vice Mayor, ang pag-upo ninyo bilang OIC at paano po rin makakatiyak ang publiko na magiging patas ang investigasyon sa anomalya? Well, nakatanggap po ako ng impormasyon mga 1 hour ago na i-implement na rin po ng Provincial Director ng DILG ang kautusan po ng Ombudsman. At regarding sa investigation po, ang bumagsak pong order ng Ombudsman is preventive suspension to avoid any undue influence sa ginagawang pong investigasyon ng Ombudsman. Ang aking pong opisina, pag po ako'y nag-assume na as acting mayor, we will ensure that all evidences kung ano po ang kailangan ng Ombudsman will be readily provided to them.
Magkano po ang pinag-uusapan natin dito? Na, Well, hundreds of thousand na ito pong ating pinag-uusapan pong pera dito po. alright. Okay, marami pong salamat sa inyong oras. Cavite Vice Mayor Edward Carranza.